News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, AFP itinangging ginawang human shield ng Philippine Marines ang 7 bagitong mga sundalong namatay sa engkwentro sa Sulu. Samantala naman ay 7 na mga pulis patay sa ambush sa Cagayan Province. Huwag natin ipunot na pag ang isang combat operation ay test mission, hindi ito pareho sa kolehiyo, paaralan na nag-aaral ka at pagkatapos mag-aaral, isasama ka sa totoong buhay. Once you enter the service, ikaw ay sundalo na. Administrasyon hinamong magpakita ng tapang sa pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa foreign policy. Kunti namang tapang sa pag-assert ng ating independence and sovereignty and territory kontra sa mga dayuhan. Dagdag na investigador ng Taiwan dumating sa bansa at agad na nakipagpulong sa NBI. Sapat naman ang supply ng mga school supplies, tiniyak ng DTI. Kinumpirma ding mas mababa ang presyo ng mga notebook at papel ngayong taon. Yung mga pressure pa po ngayon na nakikita natin sa mga bookstores at sa mga iba't ibang lugar kung saan nagbebenta ng school supplies ay even below last year's prices. Balita sa negosyo, ekonomiya ng Pilipinas patuloy na masigla sa ikalawang quarter ng taon. At abroad, Israel, punteriyaho ng pinakawalang rocket ng Lebanon. RMN News Nationwide. That time check was brought to you by Smart Eraser. Suabe sa presyo, suabe ang shave, it's the smart choice. Init, ulan, lamig. Mga baby ko baka magkasakit. Big Soluble Electrolytes for chickens, roosters, pigs, goats, and others. Iwas sakit ng mga alaga. Go big before it's too late. Big Electrolytes. Yes. Big Electrolytes, immunity elevating big water solubles. For all kinds of weather, for all kinds of animals. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News. Buenas tardes sa Pilipinas. Tanghali ng Lunes ngayon, Mayo 27, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. At tayo po ay live sa DXDC 621 RMN Davao, DZRS 1179 RMN sa Sorsogon, DXKR 1161 RMN Calibo, at sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro. Live international rin via www.rmnnews.com at sa WRMN New York, USA, at syempre sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Hindi totoong ginawang pananggalang o shield ng Philippine Marines ang 7 sundalong namatay sa kanilang test mission sa bahagi ng Patikul, Sulu. Matatandaang nakasagupaw ng grupo ni Second Lieutenant Alfredo Lorin ang hindi mabilang na armadong miyembro ng Abu Sayyaf habang nagsasagawa lamang ito ng test mission para makakuha ng impormasyon sa mga bihag ng Abu Sayyaf. Ang mga nasawi ay pawang mga fresh graduate pa naman at kapapasok pa lamang sa AFP. Nilinaw ni Mr. Ramon Zagala o ni Major Ramon Zagala, tagapagsalita ng AFP, sa interview ng RMN na ang test mission ay hindi laro tulad ng iniisip ng ilan, kundi ito ay bahagi ng trabaho ng isang sundalo. Huwag natin ipunot na pag ang isang combat operation ay test mission, hindi ito pareho sa kolehiyo, paaralan na nag-aaral ka at pagkatapos mag-aaral, isasama ka sa totoong buhay. Itong mga Marines na ito ay mga kasundaluhan na ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Once you enter the service, ikaw ay sundalo na.
Nilinaw ho ng opisyal ang ibig sabihin ng test mission na pinagagawa sa isang bagitong sundalo. Anya bagamat ito ay isang test mission lamang, ito ay lehitimong operasyon na may kaakibat na malaking banta sa buhay ng isang kawal. Itong test mission is a all-combat operation. And pag sinabi mong combat operation, dapat ma-expect mo na meron kang kalaban na masasagupa. Live yan, no? Pag oras na lumabas ka, ikaw pa rin ay sundalo ng sandatang lakas ng Pilipinas. At ikaw nitong kulin, no? Una lang kinumpirma ng AFP na nasa test mission pa lamang yung mga nasawing bagitong sundalo. Kabilang sa mga namatay ay sina Second Lieutenant Alfredo Loren ng PMA Class of 2011, Corporal J.B. Alasain, Private First Class Andres Bogwana, Private First Class Rene Gare, Private First Class Jason Durante, Private First Class Dominador Sabehon at Private First Class Rojas Pizarro. Ang mga namatay na sundalo ay binigyan ho ng parangal ng Pangulong Noynoy Aquino bilang pagkilala sa kanilang naiambag sa hanay ng sandatang lakas ng Pilipinas. RMN Nationwide Report. Pwersa ho ng Abu Sayyaf pinaniniwalaang humina matapos ang enkwentro sa Philippine Marines. Kasama natin sa balita si Santos Cortez ng RMN Zamboanga. RMN Report. Malaki ang paniniwala ng AFP na sa pagkapaslaw ng ilang kasapi ng mga bandidong grupong Abu Sayyaf sa Sulu ay hina na rin ang lakas nito sa nasabing lalawigan. Ayon sa tagapagsalita ng Western Mindanao Command or West Mincom, Colonel Gregorio, ang grupo ng ASG leader sa Wadyaan na nakasagupa ng Philippine Marines noong isang araw ang siyang kilalang isa sa mga notoryosong kalaban ng militar sa lugar. Kaya't sa pagkamatay at pagkasugat sa ilang mga kasapi nito, naniniwala ang militar na tuluyan ng hihina ang puwersa ng bandidong grupo. Patuloy namang biniberipika ng militar kung isa ba sa 7 nasawing ASG ay si Commander sa Wadyaan o ang anak nito. Samantala, nakahanda naman umano ang militar sakaling nagbabalak na mag-retaliate ang mga kasamahan ng mga nasawing ASG. Kung matatandaan, 7 kasapi ng Philippine Marines ang nasawi habang patuloy namang ginagamot sa ospital dito sa lungsod ang 9 nasugatan sa nasabing bakbakan noong Sabado sa Patikul, Sulu. Kasama mo sa DXRG RMN Zamboanga, Sai Cortez, Tatak, RMN. Samantala, kaugnay naman ng nangyari kanina lamang sa Cagayan Province kung saan 7 pulis ang patay. May update ho tayo sa balitang yan sa Cagayan. Kasama natin sa balita si Rhea Mamogay live ngayong tanghalan. RMN Report. Nagsasagawa na ngayon ng hot pursuit operation at blocking offense ang mga tauhan ng Cagayan Police Provincial Office sa Barangay Kataratan, Alakapan, Cagayan. Ang lugar kung saan tinambangan ng nasa 30 mga miyembro ng UP Post Army ang mga miyembro naman ng Special Action Force ng PNP na ikinasawi rin ng 7 mga pulis habang 7 naman ang sugatan na agad dinala sa Ballesteros Municipal Hospital sa lalawigan nga iyan ng Cagayan. Ayon kay Police Inspector Cesar Orlanes, tagapagsalita ng Cagayan PPO papunta sana sa bayan sakay ng isang truck ang mga pulis nang masabugan ng landmine ng kanilang sinasakyan kasabay ng pagratrat ng mga rebelding NPA sa kanila kanilang pasado alas 8 ng umaga. At tandaan nung Sabado rin nang mapatay din nga ang 7 sundalo, makaengkwentro naman ang mga bandidong Abu Sayyaf sa lalawigan ng Sulu na ikinadadalamhati rin ngayon ng militar. Kasama mo sa Kampo Krame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Pinatikoso ng grupong Bayan Muna ang paghawak ng Pangulong Noynoy Aquino sa mga isyu na may kinalaman sa foreign policy. Sa interview ng RMN kay Bayan Muna Representative Nery Colmenares, mahina ang desisyon ng Pangulong Aquino pagdating sa mga isyu sa foreign policy tulad ng insidente sa Taiwan at China. Ayon kay Colmenares, tila tumitiklop ang pamahalaan sa China sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas matapos na alisin ito sa Scarborough Shoal ang barkong pandigma ng bansa. Bukod rito ay hindi rin anya na siguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga Pinoy workers sa Taiwan na ring biktima rin ng galit na mga Taiwanese sa pagkakapaslang sa kanilang kababayan. Kaya naman umapela si Colmenares sa Aquino administration na magkaroon ng konting tapang sa pagtatanggol sa mga karapatan ng Pilipinas upang hindi tayo mabiktima ng pambubuli ng ibang bansa. Wala naman kami sinasabi manggiyera tayo. Pero for example, yung sa China, i-assert natin yung matagal na dapat nag-file ng kaso sa China.
sa mga international tribunal. At kung hindi papayag ang China na pumunta doon sa international tribunal, talagang makondem siya dapat ng international community at ihingi natin, i-demand, i-kampanya natin sa international community na kondemahin ang China. Yun na naman ang punto namin sa bayan muna, napaka-reasonable na konti namang tapang sa pag-assert ng ating independence and sovereignty and territory kontra sa mga dayuhan. Si Bayan Muna Representative Nery Colmenares sa interview ng RMN. Bumalik na ng Taiwan ang ilang OFWs para magtrabaho kanina pasado alas 10 ng umaga sakay ng Philippine Airlines. Karamihan sa kanila ay mga manggagawa sa pabrika. Ang mga iba naman ay sahani ng electronics na may 3 taong kontrata. Pamang nakalusoto ng dilaw na t-shirt ang mga nakasuot ng dilaw na t-shirt ang mga naturang OFW kung saan nakasulat dito ang mga katagang I Love Taiwan. Sa panayam ng RMN sa ilang OFW, malakas ang kanilang loob sa muling bumalik sa Taiwan. Kasunod na rin ang paghupa ng tensyon doon. Samantala, kaalis na rin patungong Taiwan ang probe team ng NBI para tapusin ang investigasyon sa pagkamatay ng Taiwanese fisherman sa Balintang Channel. Alas 7:50 kanina umaga, lumipad ang nasabing grupo ng NBI sakay ang Philippine Airlines Flight PR 896. Binubuo ito ng 4 na babae, 3 lalaki at inaasahang mananatili naman ng 3 hanggang 5 araw sa Taiwan para sa parallel investigation sa naturang insidente. Sa kaunay pa rin balita, dumating sa kanina alas 9 ng umaga ang 3 investigador ng Taiwan sakay ng China Airlines. Kabilang dito sina Jing Wei Li, ang Chief Technician Staff ng Forensic Science Division, Criminal Investigation Bureau ng Taiwan, si Simon Lee, Section Chief ng CIB National Police Agency, at si Lin Gu Ting, ang Chief Technician naman Staff ng Forensic Science Division CIB ng National Police Administration ng Taiwan. Sila ho ang magiging katuwang ng unang team ng Taiwanese investigators na dumating sa bansa para mag-imbestiga kaugnay pa rin sa pagkakapatay ng Philippine Coast Guard sa mangingisdang Taiwanese. Ang 3 Taiwanese authorities ay agad na tumuo sa NBI. Isang linggo naman bago ang pasukan, tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na sapat ang supply ng mga gamit pang-eskwela. Sa interview ng RMN kay DTI Undersecretary Zenny Maglaya, maayos at wala hong anumang kakapusan ngayon sa mga school supplies. Batay din sa kanilang monitoring, sinabi ni Maglaya na sumusunod naman yung mga retailer sa kanilang itinagdang SRP o yung tinatawag na Suggested Retail Price. Maliban rito, may mga school supplies din anya na mas mababa pa nga ang presyo ngayon kumpara ho nung nakarang taon, tulad na lamang ng mga notebook at papel. Maayos naman po ang kalagayan ng mga presyo ng mga school supplies. Sumusunod po sa SRP ang ating mga namomonitor ng mga retail outlets. Sigurado naman po na wala tayong supply problem, wala tayong pangamba na tayo magkakaroon ng kakulangan lalo na palapit na ang school opening. So maganda naman po at nagko-cooperate ang ating mga retailers. In fact, yung mga presyo pa po ngayon na nakikita natin sa mga bookstores at sa mga iba't ibang lugar kung saan nagbebenta ng school supplies ay even below last year's prices. Patuloy rin na umiikot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang diskwento karaban ng DTI. RMN News Negosyo. Ngayong tanghali naman sa ating negosyo na balita, nananatiling positibo ho ang ekonomiya ng bansa base na rin sa isinagawang survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas tuwing quarter ng taon. Sa interview ng RMN kay BSP Deputy Governor Diwa Gurigundo, sinabi nito na naabot ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2013 ang pinakamataas na Business Confidence Index kung saan naging kumpiyansa umano yung mga nasa business sector na mamuhunan sa bansa. Sinasabi ng BSP na ang survey sa mga negosyante sa iba't ibang sektor na kinabibilangan ng mga manufacturer, exporter, importer, mga nasa services at sa mga nasa small, medium at large-scale enterprises. Sa ikalawang second quarter of 2013, naabot natin yung pinakamataas na Business Confidence Index. Ang ibig sabihin ng Business Confidence, sila ay merong kumpiyansa, may tiwala, single sa
business environment sa ating bansa, no? Opo. Ang dahilan naman ito kung bakit maganda ang kanilang pagtingin sa mga sa second quarter at sa mga darating pang mga quarters ng 2013. Unang-una nakita nila na yung kanilang mga negosyo ay mag-i-expand, no? At inaasahan nila mag-i-introduce sila ng panibagong mga product lines. Ito ay tungkol dun sa mga manufacturing and trade, doon naman sa nasa construction at real estate, additional projects. Masa naman si Gurigundo na lalong magiging kumpiyansa yung mga business sector na paularin at palawakin pa ang kanilang negosyo sa bansa. Kung mataas ang kumpiyansa, inaasahan natin yung kanilang gagawin na talagang pagpapaunlad ng kanilang negosyo, pag-i-expand ng kanilang negosyo ay mangyayari. Si BSP Deputy Governor Diwa Gurigundo sa interview ng RMN. RMN News Abroad. Nagpakawala umano ng isang rocket ang Southern Lebanon at pinuntirya naman ito ang Israel. Ayon sa Israeli Minister of Military, nakarinig sila ng malakas na pagsabog kahit hinanap naman ito ang lugar na pinagbagsakan ng rocket. Sinabi naman ng mga residente na narinig nila ang paglunsad ng rocket mula sa bayan ng Marhayon, 10 kilometro to mula sa Israeli border. Ang nasabing rocket launch ay bunsod na rin umano ng umiigting na tensyon sa riyon dahil sa civil war sa Syria. Matatandaan kamakailan ay naglundsano ng airstrike ang Jerusalem sa Syria kung saan tiniyak ng Damascus na gaganti ang mga ito. Samantala kahapon, 2 rocket naman ang pinakawala ng Syria na tumama sa Beirut, Lebanon. Ito ay matapos sabihin ni Hezbollah leader Hassan Nasrallah na makipaglaban sila para sa rehimen ni Syrian President Bashar al-Assad. Makakasama live na live pa rin mula ho sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ay tanghali ang numero 1 RMN News nationwide. May Lunes, May 27, 2013 na ho tayo. Sa mga nasa Cebu, ay abangan ho dyan si kasamang Ken Galinea sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 pa rin DYHP 612. Panoorin ho yung naging pagbabalita natin ngayong tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. At kasama nyo sa serbisyo publiko. Sa ngalan po ni Barrio Veras, ako si Weng de la Peña. Dito pa rin ho sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013, ang RMN Radio Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa ng boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang oras na takalas 12:20 na ng tanghali. RMN.